Dear IFM. Dear IFM. Dear IFM, parati nating sinasabi na walang perpekto sa mundo. Dahil kung meron, paano pa tayo matututo? Paano pa magiging exciting ang buhay kung puro tama na lang ang dating sa atin? Kaya nga nandyan ang mga pagkakamali, trials, challenges, para matuto tayo at mas lalo pang maging matatag na tao. Pero simula nang may dumating na babae sa akin, nagkaroon ako ng almost perfect na buhay. Parating masaya, parating nakaka-in-love. Yung tipo na parang walang problemang hindi namin kayang lagpasan. By the way, you can call me Verhel. Halos isang buwan pa lang ang Dear IFM sa ere, pero heto, hook na ako. Kaya nga sinubukan ko magpadala rin ng letter. At nagbabaka sakaling mapili ninyo. Tulad ng nauna ko nang nagsabi, parang wala na akong mahihiling pa sa buhay. Maganda ang tinatakbo ng karir ko. May ipon, at syempre, may maganda at ubot ng bait na girlfriend. Si Eunice. The love of my life. Ang reyna ko. Nang dahil sa kanya, hindi ako natakot magmahal ng sobra. Dahil alam ko na iyon ang magiging daan para maging masaya ako. At nangyari nga. Simula kasi nang dumating siya sa akin, nagkasunod-sunod na ang mga blessings sa buhay ko. Verhel! Ate Ella! Ay, sobrang thank you sa pagdadala ng bulaklak. Ay nako, salamat ka nga at pinuntahan ko yung bulaklak. Ikaw naman kasi magpo-propose ka na nga lang. Kinalimutan mo pa yan. Huwag mo sabihin pati yung singsing nakalimutan mo na rin. Hindi. Nandito lang sa bulsa ko. Kagabi ko pa nilagay yan dyan. Makalimutan ko na lahat. Wag lang yung singsing. Ikaw talaga? Huwag mamasamain tong sasabihin ko sa'yo Tinatanong ko lang. Alam mo naman na gustong gusto ko si Eunice para sa'yo Pero sigurado ka na ba talaga rito, Verhel? Baka naman nadadala ka lang ng emosyon mo o pressure. Dahil parehas na kayong nasa 30 na. At ine-expect na ng lahat na dapat nagpapakasal na kayo. Wag kang mag-alala ate. Alam ko at sigurado ako sa ginagawa ko, promise. It's about time. Mabuti naman. At least yung nararamdaman mo sinusunod mo. At hindi yung sinasabi ng ibang tao. Teka, check ko nga muna yung damit mo. Ikot ka nga. Ang gwapo ko, no? Aba, dapat lang. Gwapo ka ngayon, no? Baka mamaya humindi si Eunice, no? At in fairness, ang bango mo ngayon. Para nga yatang naligo ka sa pabango, Medyo. Ate, binabad ko kasi tong damit ko sa Charm Fabric Conditioner. Kasi naisip ko na dapat hindi ko lang dala-dala ang bulaklak. Dapat amoy bulaklak din ako. Dahil bangong ka-bloom sa Charm Fabcon. Hi! Oh, Ate Ella. Nandito ka rin pala. Uy. Pabeso nga. Hay nako, ikaw talaga babe. Hindi mo man lang sinabi sa akin na kasama pala natin ngayon si ate. Ay, hindi. May dinaanan lang kasi ako kay Verhel. Actually, paalis na rin ako. May pupuntahan din kasi ako Oh, good luck ha. Bye. Bye, Ate Ella. Bye ate, ingat. Babe, ba't nagsabi si ate ng good luck sa'yo? Anong meron? Wala. Baliw lang yun si ate. Liga na, kain na tayo. Okay. Okay. Tapos na tayong kumain. So, anong meron? Babe, akala mo ba hindi ako magtataka? Bigla mo na lang ako inayang kumain sa ganitong kagandang restaurant na nakaayos? Nagbigay ka pa ng bulaklak.
So, ano na? Kilala mo nga talaga ako. Okay. Ganito kasi yan. Teka. Relax. Kung ano man yang sasabihin mo, it's a yes. Ha? Alam mo na pala eh. Ano ka ba naman, babe? Medyo obvious naman kung ano yung gagawin mo ngayon. Saka, may nakita kasi ako sa damitan mo kahapon. Wala. Hindi talaga ako marunong magbigay ng surprise. Pero alam mo, hindi ko pa alam kung ano yung diskarte na gagawin mo. Kaya sige lang, makikinig ako. Well, simple lang naman eh. Sasabihin ko lang naman sa'yo kung gaano kita kamahal. Kung paano mo binuo ang buhay ko. Kung gaano mo ako pinasaya, pinapagaan ang nararamdaman. Ayaw na kitang pakawalan, Eunice. Hindi ko kayang isipin na mapunta ka pa sa iba. Kaya sana, kung okay lang naman sa'yo. Baka naman pwedeng sa akin mo nalang ibigay yung panghabang buhay na pagkakataong alagaan, protektahan at mahalin ka. Kasi ako, handa akong ibigay sa'yo ang lahat. Kaya, Eunice, will you marry me? Oo naman. Kasi sabi ko lang kanina, diba? It's a yes. Yes? Yes? Yes. Yes na yes. At isang malaking yes. Yes! Yes! Payakap nga. Eunice, mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, Berhil. Nung moment na nag-yes si Eunice, alam kong hinding-hindi ko pagsisisihan na siya ang gusto kong pakasalan. Napakaswerte ko na kasi sa kanya. Maganda, mabait, masipag sa buhay, at syempre, sobrang mahal ako. Ako na nga yata ang pinakamaswerteng lalaki sa buong mundo. After that proposal, kaagad kami nag-set ng wedding date. Napili namin yung araw kung kailan naging kami, 5 years ago. Lahat naging masaya at excited para sa amin. Kahit medyo nakakapagod na maghanap ng magandang wedding coordinator, reception venue at simbahan, okay lang. Nakikita ko kasing parehas na naming ini-enjoy ni Eunice ang lahat. Pero tulad ng sinabi ko kanina, walang perpekto sa mundo. Hindi totoo yung sinasabi nilang perfect moments. Dahil 2 months after ng proposal ko, nalaman namin ni Eunice na may sakit pala siya. Ovarian cancer, stage 3. Nung nalaman yon, ako pa ang mas umiyak kesa sa girlfriend ko. Habang siya, kalmado lang. Nakangiti at sinasabi na magiging maayos din ang lahat. Kahit alam ko na sa loob-loob niya, parang gumunaw din ang mundo niya. Nang dahil sa sakit ni Eunice, pinakancel muna namin ang kasal para mas makapag-focus kami sa pagpapagamot niya. Nagsama na kaming dalawa dahil gusto kong maalagaan at mabantayan ko siya ng mabuti. Kung pwede nga lang, hindi na ako papasok sa trabaho para sa bawat minuto, nasa tabi lang niya ako. 1 head of garlic, salt and ground black pepper to taste, 2 bell pepper sliced, 1 large carrot cubed. Babe, ba't gising ka pa? Alam mo naman bawal sa'yo magpuyat, diba? Last na to, promise. Tama na yan. Bukas na lang ulit. Akin na yung laptop. Sige na. Sige na nga. Oh. Ano tong tinatype mo? Recipe. Bakit naman? Para sa'yo. Sa akin? Oo. Para wala ka nang idadahilan na wala kang alam na lutuin. Kaya panay ang kain mo ng fast foods eh.
At least, kapag ginawang kita ng compilation ng mga recipes, makakapagluto ka na. Don't worry, madadali lang naman yung mga yan. Affordable pa. Pero bakit nga? Para kapag nawala na ako, hindi mo papabayaan yung sarili mo sa pagkain. Eunice, eto na naman ba tayo? Hindi mo naman maaalis sa akin na huwag mag-alala sa'yo. Paano kung bukas, hindi na pala ako magising? Paano ka? Kaya nga hanggat humihinga pa ako, tinuturuan na kita. Eunice, babe, huwag mong sasabihin yan. Gagaling ka. Huwag tayong masyadong umasa, babe. Cancer tong sakit ko. Stage 3. Sa tingin mo ba hindi ganun kalala yun? Alam nating lahat na traidor ang cancer. Pwedeng malakas ako ngayon, pero bukas, bigla ako magiging lantang gulay. Ginagawa naman natin ang lahat para gumaling ka eh. Pero paano mangyayari yun kung ganyan tumakbo ang isip mo? Uulitin ko, ayokong umasa. Saka mas okay na rin to. Handa na tayo sa pwedeng mangyari. Pero babe, Please, hayaan mo na lang ako. Ito yung nagpapakalma sa akin ngayon eh. Ayokong iwan ka na alam kong pwede mo mapabayaan yung sarili mo. Gusto ko, kahit wala na ako, naalagaan pa rin kita sa ibang paraan. okay. Ano ba tong recipe na tinatype mo? Beef caldereta. Babe, marunong ako magluto niyan ah. Pero isang beses mo pa lang siya nagagawa. At kasama mo pa ako nun. Paano kung gusto mo pala kumain ng beef caldereta, di ba? Kaya ginawan na rin kita ng recipe. Saka isa pa, eto, makakalimutin ka eh. Baka mamaya, ibang sarsang magawa mo. Hala, grabe naman to. Oo kaya, nagawa mo na yung dati. Sabi mo, putsero yung iluluto mo sa akin. Naging afritada na pala. Nakakalito eh. Ay nako, kaya nga ginagawa ko na yung mga recipe para may mga katulong sa'yo sa pagluluto, di ba? Tamad din naman ako magluto eh. Kaya baka bumili na lang ako ng ulam sa labas. Ano? Araw-araw bibiling lutong ulam sa bahay? Verhel, i-promise mo sa akin na gagamitin mo tong mga ginagawa ko. Hala, di maoobliga akong magluto niyan. Oo. Wala kang choice. Makonsensya ka naman. Pinaghirapan kong gawin yan tapos hindi mo rin pala gagamitin. Ay nako, sige na nga. Sige na po. Okay, I surrender. Gagamitin ko to, promise. Ayan. Good boy. Pero alam mo, mas gusto ko pa rin na ikaw ang magluluto ng lahat ng yan. Malay natin, di ba? Magkaroon ng milagro. Pero sa ngayon, kailangan nating tanggapin na anumang oras, pwede na akong mawala. At kapag nangyari yon, gusto kong maging handa ka. Alam mo, kahit ano pa yatang gawin ko, hindi ko kayang mapaghandaan yung bagay na yun. Ayokong mawala ka sa akin. Hindi natin hawak ang panahon, babe. Kaya't hanggang nandito ako, gagawin ko ang lahat para hindi masyadong mahirap para sa'yo na mawala ako. Ayokong pabayaan ka na lang basta-basta. Simula na magkasakit si Eunice, parati na siyang ganun. Sinasanay ako na wala siya. Nandyan yung tuturuan niya ako sa gawaing bahay, mamamalengke, maggrocery, maglaba, at kung ano-ano pa. Madalas hinahayaan ko na lang siya sa mga gusto niyang gawin. Pero deep inside, naiinis ako. Nasasaktan. Nalulungkot. Para kasing sumuko na lang siya sa sakit niya. Habang ako, walang gabi na hindi ako nagdadasal sa Diyos na sana madugtungan pa ang buhay niya. Good morning, babe! Mwah! Uy, babe. Gising na. Magluluto pa tayo ng breakfast para makainom ka na ng gamot. 'Di ba sabi mo gusto mong magluto? Babe. Babe. Babe?
Babe! 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 Eunice! Gising! Eunice! Gumising ka! Diyos ko! Anong gagawin ko, Eunice? Babe! 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 Akala mo ba nakakatawa yung ginawa mo? Babe, sorry. Nauna kasi ako nagising sa'yo tapos naisipan kong... Ano? Pagtripan ako? Alam mo ba kung gaano yung takot na naramdaman ko kanina? Diyos ko naman, Eunice! Babe, sorry na. Nagbibiro lang naman ako eh. Biruin mo na ako sa lahat ng bagay, wag lang dun. Kasi yun ang pinakakinatatakutan kong mangyari. Tapos gagawin mo lang biro? Pagtatawanan mo lang ako? Nakakasira ka ng araw, alam mo yun? Diyan ka na nga! Berhel, sandali lang. Babe, sorry na. Babe! Babe, ito pinagtimpla kita ng kape. Ilapag mo lang dyan, salamat. Babe, sorry na. Buong araw mo na akong hindi kinakausap. Alam mo ba kung ano yung mga huling naiisip ko bago tayo matulog? Hindi. Iniisip ko, yun na kaya yung huling gabing makakasama kita? Makakausap pa ba kita kinabukasan? Magigising ka pa kaya? Paano kung hindi na? Anong gagawin ko? Tapos bibiruin mo ako ng ganun? Eunice, alam ko na ayaw mong masyado tayong maging seryoso sa sitwasyon natin. Dapat masaya lang. Magaan. Kasi sabi mo, mabigat na yung cancer mo eh. Pero hindi naman tama na biruin mo ako ng katulad ng ganun na hindi ka na pala magigising. Alam ko na napasobra yung biro ko. Akala ko kasi matatawa ka. Pwes, hindi ako natawa. Huwag mong gawin sa akin yun. Gabi-gabi ako natatakot na baka pagkagising ko, wala ka na pala. Alam mo ba, na tuwing gabi, parati akong nagigising tapos tinitingnan ko kung humihinga ka pa. Hindi mo alam kung ano yung takot na nararamdaman ko. Kung pwede lang na hindi na ako matulog, mabantayan lang kita. Kaya please, Eunice, huwag mo nang gagawin yun. Babe, sorry talaga. Mali ko yun eh. Hindi ko na uulitin. Promise. Dali ka nga dito. Oh, huwag ka nang umiyak. Okay na. Basta, huwag mo nang uulitin yun, okay? Okay. Kung alam mo lang, kung gaano ko kagustong kontrahin ang lahat, kung pwede ko lang sabihin na huwag kang kunin sa akin. Nahayaan na lang tayong magkasama at gawin lahat ng mga pangarap natin. Pero wala tayong magawa. Kaya habang may pagkakataon ako, binibigay ko sa iyong lahat ng pagmamahal ko. Kasi hindi ko alam kung hanggang kailan lang ang kayang ibigay sa atin ng panahon. Bakit si Eunice? Bakit sa dinami-dami ng tao sa mundo, bakit ang girlfriend ko pa? Ang dami naming pangarap na dalawa. Mga pangarap na gusto naming gawin ng magkasama. Madaling sabihin na magiging maayos din ang lahat. Magtiwala lang kayo. Pero yung totoo, sobrang hirap na pala kapag nasa ganung sitwasyon ka na. Nakakawala pala talaga ng pag-asa ang cancer. Yung parang matatakot ka sa gabi dahil baka pagkagising mo, wala na siya. At yan ang araw-araw na kinatatakutan ko. Kaya tuwing umaga, parati kong ginigising si Eunice. At kapag gumalaw na siya, nakakahinga ako ng maluwag. Naisip ko, hanggang kailan kaya ako magiging ganito? Hanggang kailan ko kaya mararamdaman yung takot na baka isang araw mawala na lang sa akin si Eunice? Oo, sinasanay niya ako sa mga bagay na pwede ko nang magawang mag-isa, pero kaya ko ba talaga yun? Kaya ko ba talagang ipagpatuloy ang buhay nang wala siya sa tabi ko?
Nagpatuloy sa pakikipaglaban si Eunice sa sakit niya habang nasa tabi niya ako. Kahit pa sinasabi niya na hindi ko siya kailangang alagaan, ginagawa ko pa rin. Ayokong maramdaman niyang nag-iisa siya sa laban na yon. Dahil hindi naman talaga. Kahit ano pa man ang mangyari, hinding-hindi ko siya pababayaan. Babe, kaya ko na yan. Ako na mag-aayos ng bedsheet. Anong ikaw? Paano kung mapagod ka? Kaya ako na. Eh di ba, pupunta ka pa sa party ni Brian. Kailangan mo nang umalis. Dali na. Kasi baka malate ka. Okay lang yun. Dadaan lang naman ako dun eh. Magpapakita saglit tapos uwi na rin ako. Ba't uuwi ka kaagad? Ayaw mo muna makipag-inuman sa kanila. Ayoko dun. Alam mo naman kung gaano mag-inuman yung mga yun eh. Parang walang bukas. Saka mas kailangan mo ako rito. Nandiyan naman si Ate Ella eh. Maganda rin na paminsan-minsan nakakapag-enjoy ka. Babe, mas kailangan mo ako kesa sa kanila. Kaya uuwi rin ako agad, promise. Okay. Okay na. Pinalitan ko ng bagong bedsheet yung higaan natin. Ikaw ang naglaban nito? Oo naman, syempre. Naka-washing machine yan. Pero maganda yung ginamit ko dyan. Pride detergent. Kaya tingnan mo, di ba? Mukhang bagong bili. Nawala lahat ng dumi. Dahil pagdating talaga sa matinding mansa, all you need is pride. Pwede na. Ayan ka na naman eh. Pwede na tayong magtayo ng laundry shop. Yun ang sasabihin ko. Ikaw kung anong iniisip mo, ikaw talaga ha? O siya. Maliligo na ako. Magpahinga ka na, okay? Okay, babe. Sige, babe. Hi, babe. Hi. Ang aga mo namang umuwi galing sa party. Diba? Sabi ko sa'yo mag-enjoy ka lang. Sinabi ko naman sa'yo na magpapakita lang ako doon tapos konting kwentuhan saka uuwi na ako. Oh, nasan si Ate Ella? Yun. Lumabas saglit. May bibilhin lang sa grocery. May bala kasi siyang lutuin eh. Kaso nakalimutan niyang bilhin kaya bumalik siya. Kaalis lang halos. Okay. Kwentuhan mo naman ako kung ano nangyari sa party. Kamusta na sila? Namimiss ko na yung mga loko-loko na yun eh. Ganun pa rin naman sila pero si Alan, ayun, sinabing magpapakasal na sila ni Lara. Talaga? Wow! Ang saya-saya naman. Ano pa? Si Liza, nandun pala. Hinahanap ka nga sa akin eh, kaso sabi ko, hindi ka pwedeng pumunta sa mga ganung lugar. Sinabi na lang niya na dadalaw na lang siya ngayong weekend. Oo. Magka-video chat kami niya ni Liza eh, habang nasa party kayo. Pinakita ka pa nga niya sa akin eh. Oh, talaga? Oo. Nakita ko pa nga na may kausap kang sexy na babae. Wala lang yun. Nakipag-usap lang siya sa akin tapos nag-excuse na rin ako agad. Anong pangalan niya? Si Mia, pinsan ni Andrew. Oh, Mia. Cute at sexy siya ha. Sana, hinabaan mo pa yung kwentuhan yung dalawa. At bakit? Para mas magkakilala pa kayo. Alam mo yun? Sandali lang. Teka. Saan ba pupunta yung usapan na to? Ano bang ginagawa mo? Galit ka ba? Nagsiselos? Ano? Kasi hindi ko maintindihan kung sarcastic ka lang ba o hindi. Hindi, babe. Hindi ako sarcastic, okay? Sinabi ko naman sa'yo noon na ayos lang sa akin na may makikilala kang iba. Ba't naman ako makikipagkilala sa iba? May girlfriend ako eh, di ba? Pero yung girlfriend mo, malapit nang mamatay. Ay, nako. Pwede ba, Eunice? Itigil mo na yung mga pinagsasasabi mo. Ayokong magsayang ng oras. Gusto kong makakilala ka ng ibang babae na pwedeng pumalit sa akin. Yung babae na kayang higitan yung pagmamahal na binibigay ko sa'yo. Ayoko! Hindi ko gagawin yung gusto mo. Please, Verhel. Akala mo ba hindi to mahirap? Pero mahirap din to para sa akin. Mahirap naman pala eh. Bakit pinipilit mo pa rin? Ikaw ang mahal ko ngayon.
Ikaw ang gusto kong makasama ngayon. Ngayon? Ha? Paano kung bukas wala na ako? Paano ka? Ha? Ba't ba parang gustong-gusto mo na akong iwan, ha? Akala mo ba gusto kong mamatay, ha? Akala mo ba gusto kitang iwan? Hindi! Pero anong magagawa ko? Yun na nga eh. Imbis na paghandaan mo yung kamatayan na yan, bakit hindi mo subukang mabuhay? Bakit hindi mo labanan yung sakit mo? Inaalala mo pala ako eh. Pwes, mabuhay ka! Mabuhay ka! Dahil kahit anong paghahanda ang gawin mo, kapag nawala ka, babagsak ang mundo ko. Kasi ikaw ang mundo ko, Eunice. Ikaw ang mundo ko. Ikaw ang buhay ko. Perel. Maikling panahon na lang ang meron tayo ngayon. Kaya sana naman, please lang, hayaan mong iparamdam ko sa'yo kung gaano kita kamahal. Angkinin na natin ang pagkakataon na to. Baka sakali marinig tayo ng mundo at bigyan pa tayo ng mas mahabang panahon para magkasama. Kaya please lang, huwag mo akong ilayo sa'yo. Ito na lang ang meron tayo. Ayokong sayangin yun. Parati akong takot at natataranta. Nasasaktan kapag nangangarap ako dahil baka hindi ko naman siya kasama sa pagbuo nun. Pero kahit ganun, mas lalo kong minahal ang girlfriend ko. Mas lalo akong nagdasal sa Diyos na wag na niyang kunin siya sa akin. Dahil alam kong hindi ko kaya. Si Eunice ang buhay ko. Siya ang lakas ko. At kapag nawala siya, parang gugustuhin ko na lang ding Ang cute talaga ng boyfriend ko. Himala, ako ang unang nagising Babe! Good morning, babe! Uy, babe! Gising na! May 9 a.m. meeting ka pa, diba? Ano ba? Babe, gising na! Ay, nako! Babe, ha? Wa-effect na yan sa akin. Nagawa ko na yan Dali na, kaya sige na. Bumangon ka na dyan 7:30 na. Babe, ano ba? Tama na. Alam mo ikaw, hindi ka magaling mag-prank. Tumayo ka na dyan. Babe? Babe, gising na. Hoy! Babe! Virgel, ano ba? Gumising ka na nga! Virgel! Virgel! Dito! Virgel! Oh, babe! Virgel! Babe, gumising ka! Huwag mo akong biruin, please! Virgel! Tong na loob! Virgel! Ate Ella! Ate Ella! Ate Ella! Virgel, gising ano ba? Uy! Bakit? Ano nangyari? Ate! Si Virgel! Hindi na siya gumigising! Virgel! Gising! Diyos ko! Hingi na lang ako ng tulong sa labas, ha? Sandali! Nautang na loob!
Babe, ano ba, ate? Babe, gising na! Berhel! Pahinga ka muna rito Kuha lang ako ng tubig mo, Eunice. Masyado ka atang napagod ngayong araw Sige, ate. Bakit? Bakit ikaw pa, Berhel? Bakit? Eunice! Tama na yan! Tama na! Bakit? Bakit si Berhel pa? Eunice, tama na! Bakit? Bakit? Tahan na, Eunice. Ate, ako dapat yun Ako dapat yung mamamatay. Hindi siya. Ako dapat. Ako dapat. Ano tayo magagawa, Eunice? Baka may dahilan kung bakit ito nangyayari. Dahilan? Anong dahilan? Ate, hindi ko maintindihan. Wala akong maintindihan sa nangyayari. Bakit bigla siyang nawala? Bakit hindi ako yung kinuha? Ako dapat yun Ako! Tama na. Hello sa inyo mga idol. Ako ito, si Eunice. Nagulat siguro kayo dahil ako na ngayon ang nagsusulat. Hindi kasi natapos ni Berhel itong sulat na sana ipapadala niya sa Dear IFM. Kaya heto, ako na ang nagdugtong. Nang makita ko tong letter, humagulgol ako sa iyak. Hindi ko kasi ina-expect na may balak pala siyang magpadala ng kwento sa programa ninyo. Mula sa umpisa hanggang dulo, naramdaman ko ang pagmamahal niya para sa akin. Sinasabi niya na siya na ang pinakamaswerteng lalaki sa buong mundo. Well, ako rin naman. Ako ang pinakamaswerteng babae sa mundo nang dahil sa kanya. Nang dahil sa wagas niyang pagmamahal sa akin. Mga idol, acute hemorrhagic pancreatitis ang ikinamatay ni Berhel. Wala kaming senyales na nakita, kaya nabigla kaming lahat sa pagkawala niya. Simula na magkasakit ako, sinanay ko siya na wala ako. Tinuruan sa maraming bagay para kapag nawala ako, hindi siya mahihirapan. Pero ako pala, ang hindi niya naturuang mabuhay na wala siya. Kaya ang nangyari, para akong batang nawala sa isang malawak at magulong lugar. Berhel? 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 Babe. Babe. Babe? Babe, ikaw nga ba yan?
Kanina pa kita ginigising. Okay ka lang ba? Babe! 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 Totoo ba to? Miss na kita. Panaginip lang ba to? Ba't nandito ka? Siyempre nananaginip ka lang. Ikaw talaga. Sana hindi na ako magising. Hindi ko kaya yung lungkot dahil wala ka na. Babe, miss na kita. Araw-araw kong iniisip ko na sana isang malaking bangungot lang yung lahat ng to. Kasi sa lahat na lang ng gagawin ko, babe, naaalala kita. Kunin mo na lang ako. Isama mo na ako, please. Ayoko na mabuhay. Huwag mong sabihin yan. Kailangan mong mabuhay. Pero paano? Hindi ko alam kung ano yung gagawin ko ngayon. Babe, nasanay ako na parati kitang kasama. Kaya mo yan. Ikaw pa. Alam mo naman na ikaw ang pinakamatapang at pinakamalakas na taong nakilala ko. Eunice, ipagpatuloy mo lang ang buhay mo. Huwag kang susuko. Huwag kang titigil. Hindi ko kaya. Isama mo na lang ako. Hindi pwede. Kakayanin mo to. At huwag mong kakalimutan na mahal kita. Ayoko. Kunin mo na ako. Hindi ko to kaya, babe. Babe, please, huwag kang umalis. Babe! Ayoko! Eunice, gising! Eunice, gising! Gising! Nananaginip ka. Naririnig ko kanina ka pa umuungol. Tapos nung nilapitan kita, ayan, umiiyak ka na. Paano yung tawag mo kay Verhel? Ate, napanaginipan ko si Verhel. Ha? Dito mismo. Katabi ko raw siya. Tapos, panay ang sabi niya sa akin na ituloy ko lang daw yung buhay ko. Gusto ko sumama sa kanya pero hindi siya pumapayag eh. Eunice, baka yun na yung sign na ituloy mo kung ano yung nasimulan mo. Kahit wala na si Verhel. Pero paano, ate? Nawalan na ako ng rason para gawin yun. Nasanay na ako na si Verhel ang kasama ko sa lahat ng bagay. Paano ko itutuloy ang lahat? Kung siya yung nagbibigay sa akin ng lakas. Oo, alam kong mahirap. Masakit sa una. Pero hindi niya yun gugustuhin na sumuko ka. Di ba nung nabubuhay pa siya? Galit na galit yun kapag sinasabi mong mawawala ka na. Naiiwan mo siya. Kaya bakit ka pa ngayon susuko? Hindi ko na alam, ate. Eunice, kakayanin mo to. Para to sa kanya. Para sa pangarap niyong dalawa. Huwag mo hahayaang masira ang lahat ng nasimulan niya. Lumaban ka! Dahil alam ko, yun ang gusto ni Verhel para sa'yo. Mahirap man ang mga nangyari pero kinakaya ko pa rin. Kailangan kong kayanin para kay Verhel. Kahit malungkot dahil hindi ako sanay na wala siya sa tabi ko, iniisip ko na lang na binabantayan pa rin niya ako sa taas. Sa ngayon, nakikipaglaban pa rin ako sa cancer. Umaasa na magkaroon ng milagro na gumaling ako para maituloy ko ang mga pangarap namin ni Verhel. Kung nasan man ngayon ang mahal ko, alam kong masayang-masaya na siya. Pinapangako ko sa kanya na kahit na anong mangyari, hindi siya mawawala sa buhay ko. Ang lalaking nagparamdam sa akin ng totoong pagmamahal. Kaya kayo mga idol, huwag niyong sasayangin ang pagkakataon na makasama ang mga taong mahal ninyo. Maiksi lang ang buhay.
Hindi natin alam kung hanggang saan na lang ang buhay natin. Hanggang dito na lang at maraming salamat sa inyo. Nagmamahal, Eunice at Verhel. Idol, may kwento ka bang nakakakilig? O di kaya naman may kurot sa puso? Pampagood vibes. O baka naman gusto mo lang makapagbigay ng inspirasyon? Halika! Pwedeng-pwede kang magpadala ng kwento ng buhay mo sa amin. Magpadala lang ng sulat sa email dearifmstories@gmail.com o di kaya naman mag-PM sa official Facebook page namin. Hanapin lang ang Dear IFM at kami nang bahala sa'yo. Malay mo, kwento mo na pala ang susunod na mapapakinggan. Ano pang hinihintay mo? Ikwento mo na yan dito sa amin sa Dear IFM, kung saan una ang kwento mo.